Transformation, ang kapangyarihan ng Diyos na magbago ng buhay. Huwag kang alis yan at tayo ay magkasama-sama sa umagang ito. May mensahe ang Diyos sa iyo. Good morning! Magandang umaga po ulit sa inyo. Mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, ako po ay inyong kaibigan, Pastor DJ Amordi, dito po sa Living Word Web Radio. Okay, ang oras po natin, we got 12 minutes more before 6 o'clock. Hindi nagiging eksakto yung oras natin, pero it does. Ganyan po talaga. Hindi naman na oras Pilipino style. Pero yan po yun. 5:30 onward po. Okay, ang pag-aaralan at pagbulay-bulayan po natin sa araw na to, episode 48 na po tayo. Transformation, ang kapangyarihan ng Diyos na magbago ng buhay. Marami pong gusto magbago. Kaya lang yung iba ay marami talagang gusto magbago, ngunit hindi lahat ay nakakaranas ng tunay na pagbabago. Ang tunay na transformation ay hindi lamang pagbabago ng ugali, panlabas na anyo. Ito ay gawa ng Diyos sa puso at isip ng tao. Kapag si Kristo ang kumilos sa ating buhay, ang dating sugatan ay gumagaling, ang dating naliligaw ay natatagpuan, at ang dating alipin ng kasalanan ay nagiging bagong nilalang. Yan po yung sinabi sa banal na kasulatan sa Romans 12:2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isip. So, samahan niyo po ako. Samahan niyo kami sa isang makapangyarihang pag-aaral ng salita ng Diyos o pagbubulay-bulay sa bagong umaga na binigay o pinagkaloob sa atin ng Diyos. Sa tunay na pagbabago na tanging si Kristo lamang ang makakapagbigay. Okay, yun na ba? Nasaan na ba yung aking monitor para bigyan ko muna kayo ng isang awitin. Ang title ay Welcome Back. Okay, by Chuck Gerard.
the untruthful kind. Yeah, and I'm so happy now to welcome you back. Sometimes you just don't know what you listen to. You leave it for a while. Welcome back. Welcome back to Jesus. Good morning, a beautiful song from Chuck Gerard. Yan po yung Welcome Back. Welcome back. Welcome back na kung saan ang ating Panginoon ay tumatawag at nag-iimbita sa akin, sa ating lahat to come back, na bumalik sa Kanya sa kabila ng ating mundong ginagalawan na kung saan ay paikot-ikot lang. Hindi natin namamalayan ang mga panahon na lumilipas. Yan po ang buhay natin dito sa mundong ito. Mga minamahal na kapatid, mga kaibigan, magandang umaga. Tayo po ay magkakasama at wag po kayong aalis muna dyan. Sige, ako muna ay bumati. Say hello sa ating mga minamahal na mga kaibigan at tagapakinig. And welcome back. Magmula kay good morning kay Sister Lerma. And of course kay Master Maricar de los Santos. Good morning. Aking kasama sa Reserve Unit. And of course kay Pastor Manny Gadingan Nantes ng Itiague, Isabela, the Church of the Living God. Magandang umaga at send hello sa congregation po ninyo. Alam ko naman ay mukhang hindi lang mukha kundi laging maganda ang ano diyan, ang panahon. At gayon din kay Ma'am Caroline Dagman Sombrano, watching from Canada. Okay, ang atin pong butihing one of the sponsor. And of course kay Pastor or Samboy Nelson Bunyag. Magandang umaga po. Kumusta po ang congregation natin? I hope na mabisita ko kayo one time. Okay, at magkita-kita naman tayo. Last na nagkita tayo at matagal na yata yun, noong mga panahon pa ng kailan ba yun? Anyway, yun, nung nangyari sa aking music, biglang may pumatong. Okay, no person, hello, good morning kay Sir Jake Aga.
Sir Rolando ng Calasiao, Pangasinan. Good morning, Pastor, at sa lahat ng mga sumusubaybay ng iyong programa. God bless us all. Sabi ni Ma'am Maripas, kanina siya yung pinakauna talaga eh. Okay, magandang umaga. And of course, kay Vivian Lardisabal Cimento. Magandang umaga po sa lahat. Okay, and thank you very much for sharing itong si Vivian Lardisabal Cimento ng Ilocos Sur. Ilocos Sur ka ba or La Union? Good morning po, Uncle Omar. Happy Wednesday. Okay, thank you very much and God bless always. Okay, tayo po ay handa na ba? Buksan po natin ang ating mga puso at isipan. Ang titulo po ng ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay Transformation. Ang kapangyarihan ng Diyos na magbago ng buhay. Okay, tayo po ay saglit na madalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat o Diyos sa kabutihan mo sa lahat, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Kami puli ay nagising, Panginoon, sa umagang ito na nasa mabuting kalagayan. At higit sa lahat, Panginoon, ay nasa mabuti kaming health o kalagayan ng aming mga pakiramdam. Thank you, Jesus, sa aming pagpapatuloy. Patnubayan niyo kami. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, kung meron kayong Bible, turn with me at buksan po natin sa Romans 12:2. Kung wala man, basahin ko na lang dito. No. Ang sabi dito ay huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, ngunit magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo ang alin ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Maraming tao po ang mga naghahangad ng pagbabago. Lalong-lalo na kung ikaw ay tatay, nakikita mo yung mga anak mo na tila gumaganon, kung gumaganyan-ganyan. Sa bagay po, yung mismong buhay natin ay nakaranas po ng maraming U-turn, maraming right and left na dumarating. Okay, and welcome back also. For the meantime, saying hello kay Brother Sam Bungabo. Magandang umaga, sir. And of course kay Mrs. Your Better Hop, Leah Moore. And of course, and hello sa mga kapatiran natin dyan sa CS, Castillas Methodist Church. Okay, so isa ka rin ba na naghahangad talaga na mabago ang iyong buhay? Alam niyo po, araw-araw yata yung kailangang pagbabago sa atin kasi sa mundong ito, ang dami pong impluwensya talaga. Pero kalimitan po yung mga impluwensya at naririnig nyo, no? Na lalo po dito sa Pilipinas, yung mga galing sa ibang bansa or nasa ibang bansa, talagang magkakaiba po yung environment. Kung sa Canada napakatahimik at napakalinis ang kapaligiran, pagdating mo naman sa Pilipinas, mabuti na lang merong mga magagaling at huwarang mga kagawad. Ayan, eksakto, nandito si IPMR. Konsi, magandang umaga. Naimbag nga bigat mo, sir. Konsi, IPMR. Okay, thank you very much for listening and watching. 10 ng iyong mga kasama dyan sa bahay. Si IPMR, Robert De La Cruz, siya po yung namumuno sa lahat ng mga kabagis o kaya mga kulot dito sa ating nasasakupan ng San Marcelino. Kaya saludo ako sa iyo, sir. God bless you po. Samahan kayo ng Diyos. At ang pagkaalam ko ay dating pastor o pastor din to. Kaya laging nandyan. Si pastor. Yan. Pastor IPMR Robert De La Cruz. Sana po minsan ay yung sinasabi ko lagi na papunta pala dyan, hindi pa pala ako nakakapunta. Ikaw yung unang lalapitan ko, sir, at ikaw yung magiging kasama ko. At pero iko-corner muna kita para sa permission kasi yung aking thesis ay naka-design para sa mga kulot. At meron ding
Kasama po yung feeding doon. Pagpapakain. Yun. Okay, so maraming salamat, IPMR. Alright, in the meantime, say hello also kay Matet Eyas Bargamento. Good morning, Pastor. Sabi, kumusta dyan sa Mindanao? Mukhang meron na naman palang earthquake na mga 4 magnitude yata, no? And of course, and hello kay Jean Blanquera. Magandang umaga. Ang aming isa sa mga pinakamainit na tagapagsalita sa CMTU alumni. Okay, ang atin pong pinag-aralan ay patungkol sa naghahangad ng pagbabago. Napakarami pong batas at napakarami pong alituntunin na sinusunod ng mga tao, pero nandoon pa rin. Ang kaibahan lang po ang binanggit dito ay hindi mo kaya sa iyong sarili, huwag makiayon sa mundo, hindi mo kaya mo baguhin ang sarili mo kundi ang tanging Diyos lamang. Ang tuloy ng transformation ay nagsisimula sa puso at isip na binago ng Diyos. Kaya kung sama-sama po tayo at ibahagi ang salita ng Diyos, marami pong makakaranas o makakaalam sa sikreto ng tunay na pagbabago. Ang Kristyanismo ay hindi lamang pagbabago ng relihiyon o pagdalo ng simbahan. Okay? Actually po, walang kinalaman ng relihiyon dito. Pangalan lang po yan. Pangalan lang po yan ng tinatawag na sekta o difference. Pero wala pong kinalaman sa tunay na pagbabago. Pero siyempre, kapag ka nandun ka sa sekta na kung saan ay nagsasama-sama na pinag-uusapan at binabasa, tinatalakay ang Biblia, tiyak po magkakaroon ka po ng tunay na transformation. Ito ay pagbabago ng buhay mula sa loob, palabas o magitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang background po ng Aklat ng Roma, ang Aklat ng Roma ay sinulat ni Apostol Pablo humigit kumulang AD 57 habang siya ay nasa Korinto. Layunin niyang ipaliwanag yung Ebanghelyo ni Kristo at kung paano binabago ang biyaya ng Diyos ang buhay ng mga mananampalataya doon sa lugar nila sa Korinto, no? Pagkatapos ilahad ni Pablo ang unang 11 kabanata, ang doktrina ng kaligtasan or the doctrine of salvation. Dumating siya sa kabanata 12 or chapter 12. Bago ko makalimutan, and of course, saying hello kay Founder Tony ng PGBI at sa lahat po ng mga kaibigan natin or kapatiran natin sa PGBI Guardians. Mabuhay po kayo. Ayun, sabi ni Matet, nakakaranas pa rin kami ng aftershock. Kaya iingatan nawa kami ng Panginoon. Maraming salamat, Matet, sa iyong pagbahagi about the earthquake po dyan na nagaganap sa Mindanao. Okay, balik po tayo sa ating pinagbubulay-bulayan. Ang may akda o author ng Romans ay si Apostol Pablo. Alam niyo ba si Apostol Pablo? Siya po yung umuusig noon sa mga Kristiyano. Bago naging Paul yung pangalan niya, at Pablo ay si Saul. At ito ay nagkaroon siya ng encounter sa ating Diyos. At sabi niya ay sino nga ba daw yung tanong ni Paulo, sino kayo? Sabi niya, ako ang iyong inuusig na si Jesucristo. So simula po noon, nagkaroon siya ng personal encounter at nakaranas po siya ng tunay na pagbabago. Si Pablo ay dating taga-usig ng mga Kristiyano, ngunit matapos niyang makatagpo ng Panginoon, alam mo, sa Damasco, sa daan patungo sa Damasco, siya mismo yung naging isang buhay o buhay na larawan ng transformation. So, hindi lang po siya lasinggero, hindi lang po siya babaero, sugalero, lahat na lang mga bagay na ginagawa. Si Paulo or si Pablo ay pinapatay niya yung mga sumasamba.
Pinapatay niya at gusto niyang lipulin, hindi lang basta patayin talaga. Siya ay mamamatay tao. Pero nagkaroon siya ng transformation or complete na pagbabago noong na-encounter niya ang ating Panginoon. Ang sabi nga dito sa number 1, ang tunay na transformation ay hindi pakikiayon sa mundo. So paano yun? Ang sabi sa message, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Ang salitang conform ay nangangahulugang hinuhubog tayo ayon sa pattern ng mundong ito. Ang mundo ay may sariling sistema at pag-iisip salungat sa Diyos. O, kita ninyo ngayon, yung mga ibang bansa pwedeng ikasal yung magkapareho ng kasarian, no? So, ang sabi po ng Biblia ay hindi po ito kalugod-lugod sa Diyos dahil winasak po ng Diyos yung Sodom and Gomorrah. I'm sorry to say that po, no, sa mga talagang mga kaibigan natin na iba yung kasarian na tawag dito, nagkakaroon ng relasyon ng lalaki sa lalaki, babae sa babae. Bilang mananampalataya, hindi tayo tinawag upang maging kopya ng mundong ito, kundi maging larawan tayo ni Kristo. Hindi po lahat ng uso ay tama. Minsan nakikiuso di ba? Dami nilang nakikiuso Uso sa pananamit, uso sa style, sa buhok. Isa rin po ako noon, kulay-kulay. Pinagtitripan ako ng mga beautician Ayun. At minamarket yung kanilang style or uso. So hindi lahat po ng popular ay makadiyos. Kaya mag-ingat din po tayo, lalong-lalo na sa mga tugtog. Yan. Marami pong tinatawag na worldly songs. No? Hindi lahat po ng sikat ay makadiyos. Ang Kristiyano ay dapat mamuhay ayon sa salita ng Diyos. Yan po sinasabi niya dyan. No? Number 2, ang transformation ay nagsisimula sa pagbabago ng ating isip. Ano ba ang laging laman ng ating isip? Kundi pagbabago, sabi niya dito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng isip. Sabi dito sa Romans 12, ang salitang transform ay mula sa Gregong salitang metamorpho, kung saan nanggagaling ang salitang metamorphosis. Ito ay hindi simpleng pag-aayos ng ugali, kundi isang malalim na pagbabago ng kalikasan ng tao sa pamamagitan ng Diyos. Meron po tayong mga natural na mga minata. Yung mga minanang style natin, no? Kiti-kiti, maingay, no? May mga taong daldal, mga marites, madaldal. Meron ding style na tahimik na nandun lang sa tabi. So, iba-iba po talaga. Ngunit nang dahil po sa ating Diyos, no? Sa atin pong pananampalataya sa Kanya, meron pong pagbabago. Nagbabago po yung ating isip, nagbabago po yung ating pananaw, mga desisyon sa buhay, at pamumuhay. So, yung pamumuhay natin mismo, na kung saan, siyempre, dati, mga barkada mo, alam nyo na, yung mga ginagawa tuwing hapon, di ba? Gabi, at kwentuhan, magkakaparehas po yun. Pati yung expression na natin, nagiging expression na po natin yung pagmumura. No? Parang wala lang, no? Ganon. Pero lahat po ito ay nababago. Isa rin po ako sa ganyan noon. Pagka nakipagkwentuhan sa mga bagay na malalaswa, bagay na pang inuman at pulutan. Actually, kapag pinag-uusapan po yan sa sa senaryo ng worldly talks, nagkakatuwaan pa yan kung ilan yung ininom. Uy, kagabi nakainom ako ng isang case. Tindi mo ganon. Tapos pagka may chicks, ganon, nagiging biruan at nagiging tampulan natin ng biro at ay grabe si daming chicks nun. Parang
parang ano pa, pinagmamalaki pa natin yung mga ganon. Pero sabi nga ay kung meron po tayong pagbabago sa Diyos, nagbabago po yung ating pananalita, nagbabago po yung ating lifestyle, nagbabago po yung surroundings mo, yung mga kasama mo. Kaya ang sabi ng 2 Corinthians 5:17, ano pa yung sinasabi diyan? If any man be in Christ, he is a new creation. All things has gone and the new has come. So lahat po ng bagay na luma ay lumipas na or nabago na po lahat. Kaya transformation, ito po ay pagbabago mula sa Diyos lamang. Di ba meron tayo ang New Year's resolution, no? Na tuwing bagong taon, ito, babaguhin ko na ito, ang ugali ko. Or ito yung dapat ko nang gawin pagka ako ay itong bagong taon. May mga wish list pa yan eh. Okay, bigyan ko po kayo ng isang ilustrasyon, no. Diyan po sa ating pinaka-cover, no, yung transformation, ang kapangyarihan ng Diyos ay magbago. Meron pong uod yan at butterfly. Yan pong uod na yan ay magbabalot siya ng magbabalot. Ang uod ay nakakarimarimarim. Ang uod ay kinakatakutan. Ang uod ay kinadidirihan. Pero yung pang-uod na yan, magbabalot po siya ng magbabalot, no? Hanggang siya dumating yung point na ito ay unti-unting muling isinilang. Dahil po magta-transform siya. Imagine that na ang uod na ito na pinandidirihan mo, pagka sinabi makita mo nga minsan, ew, no? Na minsan yung mga nahulog sa mangga, pinapatay mo pa. Ganon. So, yun po yung ilustrasyon ng ibig sabihin nito. Hanggang magkaroon ng transform. Inisinilang siyang muli. Mga kaibigan, nais ko pong sabihin to. Kasi ang muling isinilang, ang English ay born again. No? Sa John 3:3, hindi po yan relihiyon na ginawa ng relihiyon ngayon. So para ka pong isang uod na ikaw ay muling isinilang kapag ka may transformation na naganap sa iyong buhay. Tulad ng uod na ito, nakakadiri, nakakapandiri, nakakarimarim siya. Gano. Pero nung nagbalot siya, naging kukun. Tapos nagkaroon ng transformation or muling sinilang. Ang nangyari po, makikita nyo dyan, no? Naging paru-paro. At ang parong-parong ito ay nakaranas ng napakagandang pagbabago. Iba't ibang kulay na hinahangaan ng mga tao. So kung yung buhay po natin ay katulad noon na nakaparimarim-marim, lahat ng mga bagay na ginagawa ng parang isang uod, ngayon ay naging isang parang paru-paro, naging kaigay-gaya, nagbago po ang lahat, transformation. Yun po yung kapangyarihan ng Diyos at muling isinilang. So yun po yung muling pagsilang mo ay naging para kang isang paru-paro. Ikaw ay hindi na pinandidirihan. Ikaw ay ginugusto ng mga tao, pati yung pananalita mo, pananamit mo. Hindi mo alam na ikaw ay binago at nagkaroon na ng full transformation ang buhay mo. Yan po yun. Marami pong mga ganyan na dati ay galing doon sa uod. Pero nung nagkaroon sila ng full transformation ay para silang naging paru-paro. Ang pangatlo, ang transformation ay nagbubunga ng pagkakilala sa kalooban ng Diyos. Alright, in the meantime, nakita ko si Raul de los Santos, ang kapatid ng akin pong beloved hipag na tiga Pangasinan before, diyan po sa Malasiki, Pangasinan. Ngayon ay nasa saan ba kayong lugar? Ngayon, nasa ano na yata kayo? Sa Antipolo, Rizal ba kayo ngayon? Anyway, magandang umaga, buddy.
Brother Raul de los Santos, naalala ko pa noong tayo magkakasama sa Pangasinan, mga maliliit pa. Kasi diyan po ako nag-aral at tumira doon sa kanila. At naging parang kababata ko yan si Kuya Raul de los Santos. Mabuhay po and God bless. Okay, balik po tayo. Ang transformation ay nagbubunga ng pagkakilala sa kalooban ng Diyos. Upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kalooban ng Diyos. Kapag ang isip ay napupuno ng salita ng Diyos, nagiging malinaw ang direksyon ng buhay. Kapag kapuno ng tama ng alak, no, may minsan sabihin ang dami mong problema, shot tayo. Pero yan pa yung katotohanan, no. Pero pag gising, nandun yung problema, sakit pa ng ulo, yung dumating. No. Kapag ang isip ay napupuno tayo ng salita ng Diyos, ay nagiging malinaw po yung direksyon ng ating buhay. Ang transform na ito ay nakakakilala sa kalooban ng Diyos. Nakagawa ng matuwid na desisyon, nagiging kapaki-pakinabang sa gawain ng Panginoon. Kaya yung illustration po na yan na ating pinag-aralan ay isang uod na gumagapang sa lupa. Yung metamorphosis to ba yung nagiging kukon, no? Pero ito ay nagiging magandang paro-paro na nakakalipad sa himpapawid. Dati gumagapang, no? Isa rin ako noon na gumagapang. Pagka ikaw ay hilong-hilo sa tama ng ngayon gumagapang ka, no? Pati suka mo, ginihigaan pa. Grabe, no? Pero yan po yung ilustrasyon po ng buhay po natin. Ganon din ang buhay natin kay Kristo na maaring dati, dati siyang alipin ng kasalanan, ngunit kapag binago ng Diyos ay nagiging bagong nilalang. Katulad na Apostol Pablo, si Pablo ay dating mamamatay tao, taga-usig ng simbahan, ngunit nang makilala si Kristo ang dating taga-usig ay naging mangangaral ng Ebanghelyo. Ayan, nakaka-relate po katulad nila Nelson Bunyag, ayan. At yung mga iba pang mga talagang katulad ni Sister Caroline, no. Si Kuya Raul. Pag binago po tayo ng Diyos, ay talaga pong marami pong pagbabago. Ang sirang ito pa yung mga luma, lahat ng mga kapag may lumang bahay na nire-renovate, hindi sapat na pinturahan. Hindi po sapat na pinturahan lang sa labas. Kailangan pong ayusin ang pundasyon, ang dingding at buong struktura. So gayon din po ang Diyos ay hindi lamang nag-aayos ng ating panlabas na anyo. Binabago niya ang ating puso at isipan, isip at kaluluwa. Okay, ito po yung ating pinaka-conclusion. Tayo po ay malapit na magtapos. Ang transformation ay hindi gawa ng sariling lakas, kundi ito ay bunga ng biyaya ng Diyos. Ang tanong ay hindi lamang nagbabago or hindi lamang pagbabago ng kundi talagang full 360 ka nga. May mga tanong na, nagbago ba ang aking ugali? Kundi binago ng Diyos ang aking puso. Hindi po kayang ng New Year's resolution po yung ating pagbabago. Kundi ito po ay binago ng Diyos ang ating puso. Kapag tayo po ay tunay na kay Kristo, hindi tayo nakikiayon sa mundo. Pinabago ang ating isip ng salita ng Diyos. Namumuhay tayo ayon sa kanyang kalooban. Ito po ay isang encouragement or hamon sa ating buhay, mga kaibigan, mga kapatid. Hayaan mo bang baguhin ka ng Diyos ngayon? Marahil may bahagi ng iyong buhay na kailangan ng transformation. Ang iyong isip, puso, relasyon o pananampalataya. Lumapit ka kay Kristo. Ang Diyos na nagbago kay Pablo, na isang mamamatay tao, ay siya ring Diyos na kayang magbago ng iyong buhay.
Sabi sa 2 Corinthians 5:17, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay lumipas na. Narito, ang lahat ng mga bagay ay naging bago. Purihin po ang Panginoon. Kung nais mong lumapit sa Panginoon at tanggapin mo siya ay simple lang. Kilalanin mong ikaw ay makasalanan. Tanggapin mo siya sa iyong buhay. Papasukin sa iyong puso. At siya na po yung magpapahiwatig ang banal na Espiritu. Maraming salamat po. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat Panginoon sa iyong kabutihan sa buhay namin. Lord, nilalapit ko ang kapatid na ito na nakikinig sa screen na ito, Panginoon. Hipuin mo po ang kanyang puso at isip. Pumasok ka sa kanyang buhay, Panginoon. Lord, bawat isa sa amin ay patawarin mo sa aming mga pagkukulang at pagkakasala sa iyo. Patuloy mo kaming baguhin araw-araw, Panginoon. Patuloy mo kaming gamitin sa pagpapalaganap ng iyong banal na salita. Dakilang Diyos, maraming salamat din Panginoon sa mga sumusuporta sa programa, mga kaibigan namin. At gayon din po Panginoon, hindi lang sa programa kundi sumusuporta sa pinansyal na bagay, na material. Ang internet, ang mga computers, at lahat ng mga ginagamit Panginoon ay pag-ingatan mo. Dahil ang mga biyayang ito ay nagbuhat sa iyo Panginoon. At muli o Lord, sa araw na ito ay samahan mo kami sa aming paglalakbay, sa aming trabaho, bigyan ng kalakasan. Maraming salamat din Lord sa mga pastors na nandito, Pastor Mandy, Pastor Nelson, at ibang mga kapatiran Panginoon na naglilingkod sa iyo ng lubos. Maraming salamat Ama, sa iyong pangalan ni Jesus. Amen. Okay mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, tayo po ay tapos na at magkita-kita ulit tayo bukas, sa araw ng bukas at the same time, 5:30 onwards, okay? Wednesday ngayon, so Thursday bukas. Purihin ang Diyos sa buhay ninyo. God bless everyone. Thank you very much for watching.